Good morning, sa mapagpalang umaga mga minamahal na kapatid. Good morning po, good morning. Kamusta kayong lahat? Luzon, Visayas at Mindanao. At maging sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo na nanonood ng ating programang Gospel Music Ministry. Kamusta kayong lahat mga kapatid? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na malusog ang pangangatawan, no? Nasa mabuting kalagayan, higit sa lahat, pero magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin, no? Naputuloy nating naranasan ang kanyang biyaya, ang kanyang habag, ang patuloy niyang paggabay sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa pagkalob sa atin mga kapatid ng buhay at kalakasan. Tunay na ang Diyos ay mabuti, no? Sa bawat isa sa atin na sa atin po ay nagmamahal. Ngayon po ay araw ng Martes, October 24, 2023. Ganun kabilis sa takbo ng panahon. Mga ilang buwan na lamang, December na. At magkakaroon na uli ng panibagong taon. Sabi nga nila, pag bagong taon, bagong buhay. Pero ang totoo niyan, ang bagong buhay ay maranasan lamang ng isang tao pag siya na kay Kristo, mga kapatid. Alright? So pakishare po ng ating live program o sa ating morning devotional para marami din po ang makinabang at maging pagpapala din sa kanilang ating paglilingkod sa umagang ito. At of course, ang live natin ay dito lamang sa ating Facebook dahil bukas pa po natin paayos ang ating po ang computer o yung ating CPU na nasira. Dahil bukas pa. So, pakishare po mga kapatid at good morning sa mga bagong viewers natin. Ayan. At pasalamatan na natin ang Panginoon sa umagang ito. Nung pagising natin at taglay natin ang buhay at kalakasan. Huwag na huwag natin kalimutang pasalamatan ng Panginoon dahil siya ang nagkaloob nito. Sa ika nga ay every gising is a blessing. Ang bawat pagmulat mo sa umaga isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha, mga kapatid. Diba? So, marami pong mga taong hindi na nagising. So, ikaw na nagising ngayong umaga, salamatan mo ang Panginoon sa biyayang ito. Dahil siya ang nagkaloob ng buhay at ng kalakasan sa bawat isa sa atin. At habang kayo nagsishare mga kapatid, tayo po yung manalangin bago tayo magbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Alright. O sa umaga, isang Let us pray mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan, sa inyong walang sawang pagkaloob sa amin ng inyong mga biyaya, Panginoon, lalo't higit sa biyaya ng buhay at ng kalakasan. Tunay, Panginoon, na ikaw karapat-dapat naming purihin at sambahin sa umagang ito dahil patuloy naming naranasan ang inyong pagmamahal, ang inyong awat habag sa kabila ng aming mga pagkukulang. Dakilang Diyos, sa mga oras na ito, kami po ay humihiling ng inyong gabay, ng inyo pong karunungan. Samantalang kami, Panginoon, ay magbubulay-bulay ng inyong mga salita. Maranasan namin, Panginoon, ang pangunguna ng banal na Espiritu at ang pagpapala ng langit. Maranasan ang bawat isa sa amin, lalo't higit sa aming mga viewers sa mga oras na ito. Samahan kami, Panginoon, hanggang sa matapos ang aming devotional. Inihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright, good morning uli. Good morning sa bawat isa sa atin. Ang atin pong paksa ngayong umaga ay napakaganda. Marami po mga tao, mga kapatid, ang yung medyo tinatamaan pag hindi makailag. Ang paksa natin sa umagang ito ay overcoming o pagtatagumpay laban sa inggit. At patuloy na rin mga pagpapaalala para mag-nurture natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Many people, mga kapatid, although mga Kristiyano na or nasa faith na, still their relationship with the Lord, mga kapatid, ay hindi matibay, hindi po maganda, mga kapatid ko, dahil sa mga karanasan sa buhay o yung mga pag-uugali natin minsan na hindi naka-inline sa ating mahal na Panginoon, doon sa kanyang nais na mangyari sa bawat isa sa atin. Kung kaya, mga kapatid, atin itong pagbulay-bulayan
pinaalala sa atin, no, alam niyo yung salitang inggit ay negative po yan mga kapatid eh. No, inggit, no, envy sa English. Ito po ay marami siyang mga kasimilarity o mga kasimilar na mga word o mga synonyms na kahit anong balibaligtad eh, negative talaga ang resulta. So, ang envy o yung tinatawag natin mga kapatid na mga pagkainggit ay nasa Bible din po yan, no? Lalo na sa 10 utos, sa ika-10 utos mga kapatid. Ay ibang term ng inggit ay pag-iimbot mga kapatid. Diba? So, sabi rito, ang pagkainggit mga kapatid, ito ay may kapangyarihang sumira ng maraming bagay, lalo tigit sa relasyon. Ang pagkainggit ay isang nararamdaman o pagkaramdam mo ng pagka-discontent at resentment. Yan, yung bang hindi ka nakontento sa mga bagay na nasa iyo. At nagkaroon ka ng resentment kapag makita mo yung iba na pinagpala doon sa mga bagay na ninanais mo rin. No? Diba? Yung bang yung iba ay they are blessed mga kapatid doon sa mga bagay na yon at ikaw din nagnanais ka na magkaroon ka ng ganun. Ayaw mo na ikaw ay maungusan o di kaya ay ang gusto mo lagi ay magkaroon ka doon sa mga bagay na mayroon din ng iba. At ang sabi rito, it can manifest various forms of jealousy. Yan. Covetousness and even bitterness mga kapatid, kapaitan. Kaya dito ay hindi maganda pala yung resulta pagka inggit ang ating nararamdaman sa ating kapwa. Alam nyo, ipinaalala kaagad ni Apostol Pablo yan sa atin eh. Let us walk in love. Mga kapatid, lumakad na may pag-ibig, no? Lumakad na may pagmamahal. At ang wika niya rito ay ipaalis yan yung mga bitterness na yan sa atin. Ang sabi pa nga rito eh, sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 31, ang lahat ng kapaitan o bitterness at kagalitan, pagkaalit at kadaldalan, panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Dahil po, ito pala ay isa sa mga result o sa mga bunga ng mga inggit, no? Andun na yung panlilibak, isipan mo na ng hindi maganda, jealousy, at sabi ni Apostol Pablo, mawala sana sa inyo. At ang ipakita sa verse 32 ay, at magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin, na nangagpapatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Alam nyo, dapat pala sa atin mawala itong mga ganitong klaseng mga negative or mga bad behavior, especially sa mga Kristiyano, sa mga believers mga kapatid. Sapagkat alam nyo, yung una-una binanggit dito ay ang lahat ng kapaitan. Okay, bitterness. At sa ating pag-aaral ngayon, ay isa po yan mga kapatid ko sa tinatawag nating form ng pagkainggit. At sabi dito, ang pagkainggit hindi lamang sumisira sa relasyon sa iyong kapwa, kundi ito'y nakakahadlang din para lumago ka spiritually. At ito po ay nakakasira din sa relasyon sa ating Panginoong Diyos. Naku, mga kapatid. Okay? So dito'y pinakikita, yun anyang pagkainggit ay hindi lamang nakakasira sa relasyon sa kapwa, pumipigil din ito o pinipigilan o hinaharangan yung paglago mo spiritually. Yung palang taong mga mapag-imbot, mga mainggitin sa kanilang kapwa, ay nakakasira ng kanilang relasyon. Bakit? No, hindi na maganda ang iyong mood, hindi na maganda ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa dahil bitter ka doon sa kanyang mga naranasan o doon sa mga pagpapalang na nakamit niya, nawala sa iyo. Ganun yung mga tao. At of course, pagka ganun, hindi na maganda ang trato mo sa kanya, ang turing mo sa kanya, sinisiraan mo na siya, nililibak mo na siya. Diba? Minsan ay naging dahilan siya para masira ang inyong relasyon bilang magkakaibigan or bilang magkapitbahay. Diba? At pangalawa, sinisira nito ang iyong spiritual growth.
hindi ka nalalago, hindi ka, mga kapatid ko, lumalago spiritually dahil it is affected, mga kapatid, doon sa iyong relasyon sa iyong kapwa at higit sa lahat sa relasyon mo sa Panginoong Diyos. Dahil ayaw ng Panginoon na ang isang Kristiyano, isang mananampalataya ay mainggitin at mapag-imbot. Diba? Dahil ito pala ay resulta sa hindi mo pagkakontento sa mga bagay na naranasan mo. Bakit hindi ka nagsusumikap? Diba? Dahil ang Diyos naman ay nagkaloob ng mga pagpapala sa bawat isa sa atin. Mahalaga, mga kapatid, na tayo ay makita natin yung pong tinatawag nating bad result sa pagiging mapag-imbot at sa tinatawag nating mainggitin. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, mga minamahal na mga kapatid, ay maalis ito para hindi mahadlangan yung ating paglago spiritually. Kaya maraming mga tao, yung mga taong ganyan pala, hindi lumalago, bansot yung kanilang pananampalataya. They are not growing in their faith. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, examine yourselves whether you are in faith. Bakit? Kasi kung ikayo ba'y nasa pananampalataya pa, baka kasi wala na Di ba? Kumbaga sa pangalan ka na lang, believer, pero sa katotohanan ay hindi ka na sa pananampalataya because ang nangingibabaw sa iyo, hindi na yung pag-ibig ni Kristo, kundi yung pagkainggit sa iyong kapwa. Dahil discontentment, mga kapatid, no? Hindi ka na makontento, dissatisfaction sa mga bagay na nasa iyo, mga kapatid. May mga ganon. At may mga bagay, ang sabi rito, envy breeds bitterness, and when we envy others, it often leads to bitterness and resentment. And this bitterness can poison our hearts, making difficult to experience God's love and peace. Hindi mo maranasan o mahirap mong maranasan ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan ng Diyos kapag ikaw ang puso mo ay nalaso na nitong kapaitan, mga kapatid. Di ba? At yung pag-ibig na ito'y mahirap mo nang maranasan ay lalo na yung pag-ibig mo sa iyong kapwa. Hindi baga sabi ng Biblia ay love your neighbor as yourself. Kasi there was somebody who asked the Lord Jesus Christ and sabi, Lord, what is the greatest commandment? Tinanong siya. Ang sabi ng ating Panginoon ibigin mo, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Yun ang dakilang una at dakilang utos, pinakadakilang utos. Ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Matthew chapter 22, verses 36 hanggang 40, kung inyo mababasa doon. At ang buong kautusan na ito ay nakasalig. No? Ang dalawang utos na ito ay nakasalig sa buong kautusan. At if we go back, mga kapatid, doon sa buong kautusan, it talks about the 10 commandments. Di ba? Yung love the Lord your God and love your neighbor as thyself, ipinabalik tayo doon sa 10 utos, mga kapatid, kung paano mo ibigin ang Panginoong Diyos at kung paano mo ibigin ang iyong kapwa. Ngayon, pagka ang iyong naramdaman sa iyong kapwa ay pagkainggit, pag-iimbot, magkaroon ka ba ng magandang relasyon sa iyong kapwa? Hindi. Di ba? Bakit? Mag-iisip ka na ngayon ng hindi maganda sa iyong kapwa. Sisiraan mo siya, lilibakin mo siya, mga kapatid. Alam nyo, hindi ka nga pumapatay, pero pinapatay mo naman ang iyong relasyon sa kanya. A good relationship sa iyong kapwa. Ayan ay hindi maganda, mga kapatid. Because the 10 Commandments, it talks about love to our God and love to our neighbors, to our fellow men, mga kapatid. Kung kaya, pagka ikaw ay, if your hearts, mga kapatid, ay na-poison o nalason itong kapaitan na ito, it will result, mga kapatid, to bad experience and you will not experience God's love and peace. Hindi ka magkaroon ngayon ng kapayapaan. Hindi ka magkaroon ngayon ng hindi mo maramdaman yung pag-ibig ng Diyos dahil ang nangingibabaw sa iyo ay kapaitan, mga kapatid. At pangalawa, envy disrupts unity, mga kapatid. Kaya wala nang pagkakaisa, magkakahiwalay na. Envy can create division within families, within communities, or even churches, mga kapatid. No? Pagka may mga pagkakainggit sa loob ng iglesia, pagkakainggit sa simbahan, sa mga bagay-bagay, sa talento o sa anumang mga bagay na yan, ay it will result to division.
pagkakawatak-watak, pagkakahiwa-hiwalay, pagkahati-hati mga kapatid. At ayaw ng Panginoon na maranasan ito ng kanyang bayan. No? Ayaw ng Panginoon na maranasan yan dahil God wants us to be united. Gusto ng Panginoon na tayo ay magkaisa bilang mga mananampalataya. Kaya pagka hindi mo inalis itong tinatawag nating pagkainggit, yung pag-iimbot ng mga bagay na nasa iyong kapwa, ay it will result to mga kapatid to division. Okay? At ang sabi rito, it erodes the sense of unity and fellowship that God desired for His people. Kasi ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng pagkakaisa at fellowship. Yun ang nais ng Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang church, sa kanyang followers. Hindi yung nagkawatak-watak, nagsisiraan, hindi yung mga kapatid ko na dahil sa mga bagay na kinainggitan mo sa iyong kapwa. Mga kapatid, makontento ka kung anong meron ka. Di ba? Makontento ka halimbawa sa mga bagay sa material, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, pag mayroon kang makakain, may dadamit ka naman, huwag mo nang nasain yung mga bagay na nasa iyong kapwa para hindi ka magkasala. Di ba? Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, ipinanganak ka naman na wala kang dala. At ang tao, mamamatay rin kung wala ring dala kung siya ay mamamatay. Di ba? Tulad ni Apostol ni Job, ang sabi niya, hubad ako lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik doon. Meaning, wala naman tayong nadadalang anuman dito sa lupa nung tayo ay ipinanganak. At wala rin tayong madadala kapag tayo mamamatay, mga kapatid. Di ba? Ito ang sabi rito, mga kapatid. Pakinggan ninyo itong napakagandang sinabi rito. Para tayo ay magkaroon ng di ba? Sabi rito, Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 7. Sapagkat wala tayong dinalang anuman dito sa sanlibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Verse 8, ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Minsan kasi inisip natin, parang ang hirap-hirap natin. Pero when you look around, mga kapatid, meron palang taong mas mahirap pa sa atin. Meron, mga kapatid ko, na mga taong mga pulubi na talagang naisip ko yan nung naranasan ko yan, mga kapatid. Nung ako ay working student, I was in Bicol, mga kapatid. Dumating yung panahon na yung bang wala kang makain. Na ang pinanghawakan mo habang naka-duty ka sa guardhouse ay ang pananampalataya mo may dumaan na may dalang pagpapala. Grabe, mga kapatid. And then, iniisip ko, sabi ko, kami na siguro mga working students ang pinakamahirap. One time, bumaba kami, mga kapatid, sa city, Naga City. Meron doon isang tao, mga kapatid, na walang paa. Nakasakay siya anong tawag doon, yung may maliit lang na pinatungan niya na may gulong. Ang imbis na ang paa niya ang mayroon chinilas, kamay niya. At nanghihingi. Sabi ko, meron palang mas mahirap. Kaya hindi mo pwedeng sisihin ng Panginoon dahil it is the result, mga kapatid, of wickedness at kasalanan. So pagka iniisip mo na bakit mas maraming mayaman, tayo ay mahirap, huwag mo rin isipin na ikaw yung pinakawawa, kasi pagka tumingin ka sa iba at sa mga taong nasa palibot, mayroon pa dong mas kaawa-awa, mga kapatid. Di ba? Dito na lang sa Batangas ang tawag doon ng ibang mga bantay dyan sa bayan at checkpoint. Meron nag-checkpoint lagi sa akin dyan. Pag napadaan ako, nanghihingi lagi ng pera. Hindi naman pwedeng hindi ko siya bibigyan pagka ako'y meron. Kasi kawawa At madalas binigay ko sa kanya, sabi ko kasi pag pera lagi, minsan ay pinasusugal niya. Ang binibigay ko ay bigas. Kasi ang hirap talaga nung kanilang kalagayan. At tuwing wala silang ang takbo ay dito. So talagang, sabi ko, pagka iniisip mo na ikaw yung kawawa, ikaw yung mahirap, hindi totoo yan. Meron pang mas mahirap sa'yo. And be thankful for what you have, kung anong mayroon ka na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Kung mayroon kang pagkain, masisiyahan ka na roon. At kung labis-labis ang iyong pagkain, i-share mo sa iba.
Ako natutuwa doon sa mga taong may mga blessing, mga kapatid, na magsisend dito ng kahit konti. Pastor, para sa welfare ministry. Binibili namin ng bigas at grocery. Pinamimigay namin doon sa mas mahirap. Yung bang pagdating mo doon ay madatnan mo. Alala ko yung nung isang linggo, pumunta kami natin doon sa unahan. Namigay kami. Merong isang matanda doon na nanay. Siya pala'y Bisaya at taga Mindanao. Nakapasawa na taga rito. Namatay na yung kanyang asawa. Siya na lang at saka yung anak. Ay tuwan-tuwa siya nung malaman niyang libre yung bigas at grocery yung binigay natin. Sabi ko, yan po ay blessing din mula sa Panginoon. At ipagpasalamat natin. Sabi niya, she was not expecting na makareceive siya ng ganun. No? Nagagamas lang siya doon. Matanda na mga kapatid. Bye. Supposed to be, hindi na magtatrabaho ng ganun yung ganung katanda. Pero nag-work siya. So, wag mo isipin na ikaw ay kawawa at gusto mo magkaroon ng mga bagay na nasa iyong kapwa dahil it will result, mga kapatid, ng pagkakasala. Dahil you are desiring o you desire no, na magkaroon doon sa mga bagay sa iyong kapwa at hindi pa magkaroon, nagresulta sa pagkainggit at pag-iimbot, mga kapatid, at pagkakasala. It will divide at it will destroy, mga kapatid, relationship sa ating kapwa. Okay? At binanggit din dito ay division, magkaroon ng division lalo sa church, sa family, sa community, at mawawala yung unity and fellowship kung sa church, sa simbahan naman mangyari ito, mga kapatid. Envy blinds us to God's blessing. Yung bang dahil sa inggit mo ay para kang binulagan doon sa mga pagpapalang binigay ng Diyos sa iyo. Parang iniisip mo tuloy walang pagpapalang galing sa Diyos. Di ba? Kaya madalas natin binabanggit dito, every gising is a blessing. Ang pagkagising mo lang sa umaga, isang pagpapala mula sa Diyos yan, mga kapatid. Isang pagpapala mula sa Diyos. Kaya wag na wag ninyong questionin ng Panginoon at wag ninyong isiping wala kayong blessing mula sa Panginoon. Yung strength mo, yung pagkagising mo sa umaga, hindi ka lang nagising, malakas ka pa na you can work, mga kapatid, makapaghanap buhay ka. Hindi ho ito, mga kapatid, ay sasabihin nating hindi blessing. Blessing po ito. Okay? Maraming mga tao may sakit. They cannot work, mga kapatid. No? They cannot do what they want. Ikaw, magagawa mo naman. At ang sabi nga ni Pablo, napaka-basic lang, mga kapatid ko, na tayo ay maunawaan natin. Na ang sabi niya, wala kang nadadala nung ikay pinanganak sa lupa. Wala ka rin namang madadala pag namatay ka. Kaya kung ikay pinagpapala, i-share mo rin sa iba. At kung ikaw naman, kung labis-labis ang pagpapala, kung ikaw naman ay, sabi ng Biblia ni Apostol Pablo, na may makakain at may dadamit, mga kapatid, okay na yon. No? Makontento ka. Di ba? Okay na yun, may dadamit ka. Yung iba nga, walang damit pa. Nakahubad lang eh. Di ba? Yung iba, may makain. Kung may makain kayo na 3 times a day, yung iba nga, isang beses lang kumain sa isang araw. Yung iba, wala talagang makain. Naghahanap ng kanilang makain sa isang araw. Tulad nung nadaanan namin dyan nung nakaraan. Hapon na, wala pa silang almusal. Bakit? Walang masaing. Di ba? So doon, mga kapatid, envy blinds us to see God's blessing para makita mo kung ano yung biyaya ng Diyos sa iyo. No, minsan kasi mas binibilang natin yung wala kaysa meron. Di ba? Kaya nga meron tayong kanta, count your blessing. No? Name them one by one. Bakit may isa-isa mo ba yung blessing ng Panginoon na binigay sa iyo? No? Hindi naman, mga kapatid. When we focus on what others have, we become blind to the blessing God has bestowed upon us. Ibang focus mo doon sa meron ng iba. Nabubulagan ka doon sa blessing na ibinigay ng Diyos sa iyo. Bakit? Doon ka nakatingin sa blessing ng iba, hindi doon sa blessing mo. At hindi ka na maging thankful sa Diyos, mga kapatid. Di ba? Hindi ka na maging thankful sa Diyos. Nawala yung pagiging grateful mo dahil at tinitingnan mo yung pagpapala mula sa iba. This ingratitude can damage our relationship with Him. Palagay natin natutuwa ang Diyos, mga kapatid ko. Pagka ganon, hindi ka na naging thankful sa biyaya ng Panginoon. Diba? Hindi ka na naging thankful sa mga blessing na na-receive mo dahil na tinitingnan mo yung blessing na nasa iba. Mga kapatid. Diba? So para
ma-overcome natin ito, mapagtagumpayan natin ito mga kapatid, ay let us seek God's wisdom. Let us study His Word because God's Word, mga kapatid, provides us with guidance on how to overcome envy and restore our relationship with Him. Dahil ang pagkakainggit ay sumisira ng relasyon sa ating kapwa at higit sa lahat, sumisira ng relasyon natin sa Diyos at it hinders us to grow spiritually. Yung hindi ka nalalago sa pagiging spiritual dahil doon sa mga bagay na, di ba? Yung dissatisfaction, mga kapatid, discontentment. Okay, so number 1, cultivate gratitude. The antidote to envy is gratitude, mga kapatid. No? Gratitude. Being grateful is very important. No? When you always feel and experience at makita mo the blessings of the Lord sa iyong buhay. Di ba? Mga kapatid, yun lang malusog ka, isang pagpapala sa Diyos yun eh. Maraming tao may sakit, mga kapatid. Hindi lang magagawa yung bagay na gusto lang. Ikaw magagawa mo naman. Be thankful. Be grateful to the Lord. We must learn to count our blessing and acknowledge the good things that God has given to us. Di ba? Acknowledge all the good things that God has given to you, mga kapatid. Di ba? Ang problema ay, ang tao mas nakikita nila yung mga negative things na nangyari sa kanila kaysa mga good things na ibinagkaloob ng Diyos sa kanila. So let us open our mind, mga kapatid, sa ating minds kung gaano ang Diyos kabuti sa bawat isa sa atin. Dahil gusto ng Panginoon na tayong mga lingkod, tayong mga mananampalataya, palitan natin yung envy, mga kapatid, ng gratitude, pagiging grateful. Di ba? Para makita mo yung mabuting bagay na ibinigay ng Diyos sa iyo. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ang sabi rito ganito, we are reminded to give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. Ano ang sabi ng Biblia, mga kapatid? No? Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kapatid. Ano ang kalooban ng Diyos sa atin? Maging mapagpasalamat. Be thankful sa lahat ng biyayang ibinigay ng Diyos sa iyo. Okay, be thankful. Mga kapatid, yun ang payo sa atin. Alam niyo, salitang pagpapasalamat, you can read that in the Bible 1,000 times, mga kapatid. Diba? Maraming beses, dahil yan ay isa sa pinakamagandang response ng isang taong pinagpala doon sa Diyos na may bigay sa atin. Mga kapatid. Diba? And then, second one, para ma-restore mo yung relasyon mo sa Panginoon, the antidote of envy is gratitude. Second one, mga minamahal, ang focus natin hindi sa mga material things, kundi doon sa eternal treasures. Di ba? We are preparing ourselves for eternity. We are not preparing ourselves, mga kapatid, to live dito sa sanlibutan, na kung saan ay sisirain naman ito at sirang-sira na, at ito'y lilinisin ng Panginoon through fire, and then ang treasure mo na tinitipon mo dito sa lupa, hindi, unang-una, hindi mo madala yan sa lupa pag namatay ka. Wala, mga kapatid. Ang tao pag namatay, walang madadala yan. Kaya kung pinagpala ka, share mo sa iba. Pagka ikaw naman ay wala, huwag kang mainggit sa iyong kapwa. Makain ka naman at may madamit, okay na yun, sabi ng Biblia. And then second one, focus on the eternal treasures. Hindi doon sa mga bagay dito sa sanlibutan. Instead of coveting earthly possessions, we should set our hearts on eternal treasures, sapagkat ang turo ng ating Panginoon, huwag tayong, sabi ng Biblia, mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, na ang tangat ang magnanakaw ay ang bumabanat noon. Di ba? But store up for yourselves treasures in heaven. Di ba? Halimbawa, ang bahay mo yung maliit lang, hindi kalakihan. Yung parang kubo. Tapos inggit na inggit ka na mayroong malaking bahay ang iyong kapitbahay. At gusto mo rin magkaroon ng ganon. Gumagawa ka na ng hindi maganda para magkaroon ka lang ng ganon. Diba? Kantahin mo na lang yung kanta na ano, kahit na kubo ang aking tahanan, dito sa lupa may kasiyahan. Diba? Be happy because you have God in your life na naghahanda sa iyo ng napakagandang tahanan. Mas maganda pa sa tahanan ng iyong kapitbahay na inihanda ng Panginoon sa langit na bayan.
Di ba mga kapatid? So ang focus natin yung eternal treasures, yung treasures in heaven. Hindi yung treasure dito sa lupa na minsan it will lead you to death, mga kapatid. Di ba? Minsan magdadala ng danger sa iyong buhay. Kasi ang tao, pagka yumayaman ka sa material thing, di ba, iniisip mo baka may mga masamang loob, masamang tao na gagawa sa iyo ng hindi maganda. Kaya yung iba, kumukuha ng mga bodyguards, kumukuha ng mga bantay, di ba? Hindi masyado makakatulog because they are thinking sa kanilang kayamanan, mga kapatid. Sabi ng Biblia, do not store up for yourselves treasures on earth. Di mo madadala yan. No? Sa langit. But store up treasures in heaven. So our focus, mga kapatid, Colossians 3 verse 2, ang ating focus, yung mga bagay na panglangit, hindi din sa panlupa. And then, number 3, mga kapatid, rejoice with others. The Bible encourages us to rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. By celebrating blessings of others, we can combat envy and strengthen our relationship. Kung nakita mo pinagpala ang iba, maging masaya ka. Di ba? Hindi yung masama ang loob mo, naiinggit ka, marami kang mga sinasabi mga negative against your neighbor kasi pinagpala sila or meron mga blessing na na-receive sila. Huwag ganun. Be happy kung anong mayroon sa iyong kapwa. Di ba? Be happy. And it will lead you to a good relationship. Pero pag hindi, masisira. Imbis na mas strengthen ang inyong relasyon, ay masira mga minamahal na mga kapatid. So ang ating gagawin, mga kapatid ko, let us always seek God's grace for us to overcome envy, mga kapatid, and let us turn to God, let us turn to God in prayer, panalangin, mga kapatid. We must ask for His help in transforming our hearts and minds. Panginoon, tulungan niyo po ako na ang focus ko hindi sa mga earthly treasures, kundi sa mga makalangit na bagay. Panginoon, tulungan niyo po ako ang aking focus ay sa inyo lamang para hindi ako magkasala. Sabi nga ni David, 119 verse 111, ang sabi niya, Panginoon, iningatan ko ang iyong mga salita upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Diba? Ang sekreto, ingatan mo ang salita ng Panginoon para hindi ka magkasala laban sa Kanya, mga kapatid. Diba? So, dito makikita natin, mga kapatid ko, ang isa sa sekreto, i-keep mo sa iyong puso at sa iyong isipan ang mga salita ng Diyos, His promises, dahil siya na nangako ay malapit na niyang ipagkaloob sa iyo. Okay? So, dalawang bagay, mga kapatid, para tayo mabago. Prayer for a transformed heart. Panalangin ka na mabago ang iyong puso. Tulad sa panalangin ni David sa Psalm chapter 51 verse 10, Create in me a pure heart, O God. Yung kanta ni Brother Bernard, no ating kapatid, yung ating diakono, pusong dalisay ang aking nais. Okay? Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Dapat yun ang prayers natin, mga kapatid, no? Humihiling tayo sa Diyos, Panginoon, likhaan mo ako ng pusong dalisay. Okay? At ng bagong espiritu. Okay? Let us pray to God to purify our hearts and remove envy within. Yung inggit, palitan ito ng pagiging grateful. Yung inggit, palitan ito ng love, ng happiness. Na when you see others na may blessing, hindi inggit kundi happiness, masaya ka. Na meron ng iba, hindi yung tuwan-tuwa sila, ikaw naman parang galit na gusto mo silang lusobin dahil sila pinagpala. It's not the behavior of a Christian believer. Mga kapatid, di ba? So, ang prayer ng bawat isa na mayroong ganun, if you struggle on this matter, mga kapatid, o sa ganitong klaseng behavior, ipanalangin mo sa Diyos na ikaw ay likhaan niya ng panibagong puso. Kung ikaw ay palaaway, mainggitin, mapag-imbot, may kapaitan sa iyong puso, bitterness, pray to God, no? To transform your heart
to renew it, mga kapatid, no? To purify it. Yun ang napakagandang bagay. At makita mo na aalisin ng Panginoong Diyos yan, mga kapatid. At papalitan niya ng pusong dalisay. He will remove envy from within. Papalitan niya ng pure heart na kung saan ang bumubukal doon, pag-ibig at kapayapaan. Mas maganda yung pag-ibig at kapayapaan ang maranasan kaysa doon sa mga bagay na minsan nakakasira na sa relasyon sa kapwa, nakakasira sa relasyon sa Diyos, at pumipigil sa iyong lumago sa iyong pananampalataya. Okay? Mga kapatid. And then number 2, seek God's guidance. Mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, Proverbs 3 verses 5 hanggang 6 reminds us to trust in the Lord. Magtiwala ka sa biyaya ng Panginoon with all your hearts and lean not in your own understanding. Okay? In all your ways, acknowledge Him. So huwag ka magtitiwala sa sarili mong lakas, sa sarili mong understanding. Magtiwala ka sa Diyos because God is the author, God is the source of all wisdom, mga kapatid. When we seek God's guidance, He will show us the way to overcome envy. Pagka hinihiling mo ang gabay ng Diyos, kaya nga pagka palagay mo naliligaw ka, Lord, baka ako'y naliligaw na. Baka ako po ay nalihis na sa iyong landas. Ibalik niyo po ako, Panginoon. Ituwid po ninyo. Give me wisdom, dear Lord, para hindi ako mahiwalay sa iyo. So dito ay na-acknowledge mo yung presence ng Panginoon. Ina-acknowledge mo yung kanyang kapangyarihan. Ina-acknowledge mo na there is God in heaven. No, mga kapatid, na kung saan ay handang gumabay sa iyo, just come to Him. He's inviting you to come to Him and He will guide you. He will renew your heart kung gusto mo. Kayang baguhin ng Panginoon, mga kapatid. Okay? So anumang mga negative na behavior na sumisira sa ating relasyon, sa ating kapwa, at sa ating Panginoong Diyos ay maalis nawa, mga kapatid. Okay? Maalis nawa, mga kapatid ko. However, through gratitude, a focus on eternal treasure, and a commitment to rejoicing with others, we can overcome envy. So doon sa pinag-aralan natin, para mawala yung inggit na yon, mga kapatid, hindi masira yung relasyon mo sa iyong kapwa, lagi mong isipin yung pagiging grateful. Maging mapagpasalamat ka sa pinagkaloob ng Panginoon. At ang focus mo yung mga eternal treasures sa langit. At ang commitment mo na to rejoice with others when you see they are blessed, mga kapatid. Diba? So dito ay ma-overcome natin at mapagtagumpayan itong mga pagkainggit na ito. By turning to God in prayer, panalangin, and seeking His grace and wisdom, we can transform our hearts and nurture a deeper relationship with Him. Diba? Alam nyo, pagka ikaw ay merong malalim na relasyon sa ating Panginoon, malalim na relasyon sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung kayo'y nakakonect sa akin, no, the flow of the blessings, mga kapatid, ay tuloy-tuloy. At ang isang tao na nakakabit sa ating Panginoon ay nagbubunga. Remember this, mga kapatid, nagbubunga. Okay? Because your hearts, mga kapatid, no, were transformed and na-nurture mo ang iyong deep relationship with the Lord, with your fellow men, and you are growing in faith, mga kapatid. Diba? Okay, at ang sabi rito, let us remember that we can do all things through Christ who strengthens us. Yung nagpapalakas sa atin. With the Lord's strength, mga kapatid, na binigay sa atin, mapagtagumpayan natin yung pong ating mga kahinaan. Yung mga bagay na pumipigil sa atin to have a closer relationship with Him, sa ating Panginoon, sa ating kapwa, at higit sa lahat, tayo lalago sa pananampalataya. Meron nga tayong kanta, read your Bible and pray every day and you grow. Diba? Lumago. Kung gusto mong lumago sa pananampalataya, alisin mo yung mga negative sa iyong sarili. And always reflect on God's blessing, on God's character
para makita natin ang kailangan natin, yung goal natin, yung karakter ng ating Panginoong Hesus ay ma-reflect sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang payo ni Apostol Pablo sa last verse na i-share ko sa inyo, let us fix our eyes focus on Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2. Fix mo ang iyong mga mata sa ating Panginoon dahil siya ang nagpapasakdal ng ating pananampalataya. So anumang mga negative behavior mayroon tayo, kahinaan natin, isuko natin sa Panginoon. And ihiling natin na i-renew niya ang ating mga puso at ating mga isipan, palitan niya ng kadalisayan upang ang maranasan natin hindi inggit, hindi pagkapuot, hindi pag-iimbot, kundi pag-ibig, kapayapaan, at kasiyahan na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid ko, sa mga oras na ito, I hope na kayo ay nakinabang sa ating maiksing devotional at naging pagpapala sa inyo, mga kapatid. Ang inyong mga prayer request ay hindi ko mabasa, mga kapatid. Kung may mabasa ako ilan-ilan, at unfair sa iba kung hindi ko mabasa yung sa iba. Kaya ang gagawin natin, ipag-pray ko po kayo, mga kapatid, ng pang-isahan at sama-sama tayo manalangin. Bukas pa po namin ipaayos ang atin pong computer o yung ating desktop. Pero nakuha na po natin ang inyong mga prayer request, mga kapatid, at ipinadala na niya sa ating pong prayer warriors. So, hindi ko man maisa-isa rito, atin pong pagsamasamahin, pero maisa-isa po yan sa ating mga prayer warriors. Tulad mamaya, meron po tayong prayer warriors, ay idadalangin po doon isa-isa ang ating mga prayer request. Tayo manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat, Panginoon, sa mga paalala sa amin na maalis nawa sa amin yung mga negative behavior, lalo na sa mga mananampalataya. Na ang reflection nawa ng karakter ng Panginoong Hesus ang mapasa amin upang mawala ang pagkainggit, kapaitan, jealousy, mga pag-iimbot na sumisira sa aming relasyon sa aming kapwa at lalong sumisira sa aming relasyon sa inyo, Panginoon. Umahad lang sa paglago namin sa aming pananampalataya. Ni Lord, tulad ni David, tulad ni Haring David, likhaan niyo po kami, Panginoon, ng dalisay na puso upang sa ganon ang inyong pag-ibig at ang inyong kapayapaan ang siyang pumalit sa inggit at imbut na naranasan ng mga puso ng bawat isa. Dear Lord, tulungan niyo po kaming ang focus namin ay sa inyo, sa eternal treasures na inyong inihanda sa amin, hindi sa mga material treasure dito sa lupa na sumisira at nagdudulot ng panganib sa aming mga buhay. Panginoon, mahihina kami. Tulungan niyo po kaming mapatibay ang aming pananampalataya. Mai-renew namin ang aming commitment sa inyo, Panginoon. Give us strength, dear Lord. Give us wisdom. At ang guidance ng Holy Spirit ay aming maranasan for us to overcome envy at mapalitan, Panginoon, ng love and peace sa aming mga puso. In a special way, Panginoon, aming inilalapit na maranasan namin ang huling ulan ng banal na Espiritu. Para kami, Panginoon, makapagtagumpay din sa anumang mga krisis na aming maranasan at ang aming paninindigan ay manatili sa inyong biyaya at paglilingkod namin sa inyo hanggang sa huling hininga ng aming buhay at hanggang sa dumating ang aming mahal na Panginoong Hesus. Dear Lord, special naming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatiran na nagpadala ng prayer request sa amin mga kapatid at sa aming mga may mga karamdaman. Panginoon, inilalapit namin sila sa inyo. Dakilang Diyos, maaari po ba, Panginoon, na sila'y inyong kasihan? Ipuinawa ng inyong mapagpagaling at makapangyarihang kamay ang mga karamdaman namin. Maranasan namin, Panginoon, ang inyong pagkalinga, ang inyong presensya. Kayo, Panginoon, ang aming dakilang manggagamot na walang karamdamang hindi gagaling ayon sa inyong kalooban.
Panginoon, kahabagan niyo po kami. Dinggin po ninyo ang aming mga pagsusumamo. Maranasan nawa ng bawat isa ang kagalingan. At mapalitan, Panginoon, ng kasiglahan upang ang aming paglilingkod ay patuloy at walang anumang hadlang, Panginoon. Alam namin, dakilang Diyos, hindi niyo kami pababayaan. Alam namin, Panginoon, na nariyan kayo palagi upang sagutin ang aming mga dalangin sa iba't ibang kaparaanan. Hindi ayon sa aming sariling kagustuhan, kundi ayon sa inyong sariling panukala sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. Panginoon, pagpalain niyo po kami. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang mga kapatid namin na nanonood ngayon, 10 ng kanilang mga pamilya. Maranasan, dakilang Diyos, ang inyong patnubay, ang inyong pangunguna. Huwag ninyo nawang hayaan, Panginoon, na may maligaw, bagkus manatili sa daan na inyong dapat palakaran sa bawat isa sa amin. Pagpalain din po, Panginoon, ang mga Bible students namin sa Katandal at Mabalor, samantalang sila nag-iisip ng kanilang desisyong sumunod sa inyo. Panginoon, alalahanin po ninyo sila. Huwag nawang pahintulutan na mahila ni Satanas ang kanilang desisyon, kundi sila, Panginoon, ay makapag-decide na tanggapin ang aming Panginoong Yesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay sa pamamagitan ng banal na bautismo. Sa aming mga sarili, Panginoon, wala kami magagawa. Ang lahat ng aming mga kahilingan at pagpapasalamat, mga pagsusumamo, ay aming ipinapaabot sa inyo, sapagkat kayo lamang ang aming pinagtitiwalaan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan. Salamat din, Panginoon, sa walang sawang pagkalob ng inyong habag at awa sa amin, at sa inyong pagpapatawad at paglinis na sa amin sa aming mga karumihan at kasalanan. Thank you, the Lord, sa inyong pagtugon at pagdinig sa aming mga dalangin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Yesus. Amen at amen. Mga minamahal na mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat. Nasa kabila ng ganitong sitwasyon natin muna sa ating paglilingkod, ay kayo aming nakasama. Kayo po ay nariyan upang kasama ko sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. I hope and pray na kayo ay nakinabang at naging pagpapala sa inyo ang ating paglilingkod sa umagang ito. Aking dalangin ay patuloy na pagpalain ng Panginoon at patuloy na maranasan ang kanyang patnubay, patuloy na maranasan ang kanyang gabay at pag-iingat sa buong maghapon na ito. Mga kapatid ko, sa pangalan ng programang Gospel and Music Ministry, of course, kasama natin si Ate Dan. Siya ang mga nagsishare ng ating live. Ito naman po ang inyong abang lingkod kay Kristo, kapatid na Jomel Arsenal ang nagsasabi, patuloy naman nating maranasan ang biyaya ng Panginoon at lagi nating tatandaan, kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga, mga kapatid. Ingat po tayo.